Hello mga ka-Nerdville! Welcome back to my channel. Ito nga pala ang pinadala sa atin ni Lenovo, ang Lenovo Xiaoxin 100P Smart Projector. At alam ko na marami talaga ang gustong magkaroon nito at syempre pinangarap ko din ito noon dahil napaka-useful talaga nito at marami kang pwedeng paggamitan. Kagaya ng business presentation, class presentation, movie marathon at iba pa. But before I will start the review, disclaimer lamang po, kahit na ipinadala sa akin ito ni Lenovo, ay sasabihin ko pa din yung pros and cons o mga nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa unit na to. At lahat ng yan ay pag-uusapan kagad natin pagkatapos ng ating mabilisang intro. Okay, skip na tayo sa unboxing at direct na tayo sa inclusion nito out of the box kung saan meron itong remote control at syempre wala pa itong kasamang battery at kailangan pa natin bumili ng dalawang AAA battery para mapagana natin itong remote control. Now, kasunod naman nito ay ang ating user manual, power cable at itong ating smart projector. At pagdating naman dito sa ating projector, yung design nito masasabi ko na maganda, malinis tignan at unique din kung ikukumpara ko doon sa ibang projector na nakita ko. Dahil meron itong nakabalot na mesh fabric na nagbibigay dagdag classy looks sa kanyang body frame. At pagdating naman sa material na ginamit dito, ito ay made in hard plastic na kadalasan din naman itong ginagamit sa ibang brand competitors. At para sa akin, okay naman, wala akong nagiging problema sa material na ginamit dito. Basta't ang kailangan lang talaga natin ingatan sa parte nitong ating projector ay yung mismong nagsisilbing stand nito. Napaka-importante nito at kailangan talaga natin itong ingatan para hindi masisira kaagad itong projector stand. Dahil alam nyo na medyo may kabigatan din kasi ito, nasa around 3.3 kilograms din ang kanyang timbang. Kaya konting pag-alalay at pag-iingat talaga ang gagawin natin para hindi masira itong projector stand. Anyway, isa sa advantage din ng projector na to ay pwedeng ma-rotate ng 360 degrees at i-tilt up ng 170 degrees. Kung sakaling gusto mong manood ng movie habang nakahiga, ay pwedeng-pwede na natin magagawa yon. Kadalasan kasi sa ibang projector ay hanggang 120 degrees lamang ang kayang i-tilt up. At mahihirapan talaga tayo na mag-project sa kesame or sa bubong ng ating bahay. Moving on at malipat tayo dito sa harap kung saan dito natin makikita ang kanyang projector lens at ang kanyang sensor. Bale, ang trabaho ng sensor na to siya yung kumokontrol sa brightness adjustment, autofocus, obstacle avoidance, and auto keystone correction. Now, kung gusto mo naman i-adjust ang screen size nito manually, ay pwedeng-pwede naman natin magagawa yon. At nandito lang ito sa projector settings. Tamang pagtimpla lang ang gagawin natin hanggang sa makuha mo yung perfect screen size na naayon sa gusto mo. Okay, maliban din dito sa projector lens and sensor na makikita natin dito sa harap ay nandito din nakapwesto ang kanyang air intake. Yung hangin na hinihigop naman galing dito sa harap ay binubuga nito papunta dito sa likod dahil nandito ang kanyang heat sink. Lahat ng init na nanggagaling sa loob nitong projector ay dito lumalabas sa likod. Kaya naman panatag din tayo na kahit gagamitin natin ito ng ilang oras ay hindi talaga mag-overheat itong ating projector dahil dito sa kanyang cooling fan na nasa loob. At ang kagandahan din sa cooling fan nito, hindi rin ito maingay dahil nasa 28 decibel lamang ang naproproduce na tunog nito. Kaya hindi rin tayo madidistract sa tuwing nanonood tayo ng movie o di kaya nakikinig ng music. Anyway, maliban din dito sa heatsink na makikita natin dito sa likod, dito rin nakapwesto ang kanyang dalawang 5 watts speaker at mamaya mapapakinggan natin ang tunog nito. At dito naman sa taas ng speaker ay dito nakapwesto ang kanyang power button, USB port, HDMI port, and 3.5mm audio jack. Para sa mga gustong gumamit ng external speaker ay pwedeng-pwede mo na magagawa dito. Okay, usapang display naman tayo kung saan kaya ng projector na to na mag-project up to 120-inch max screen size. At meron din itong resolution na Full HD or 1080p with 4K decoding and may 850 ANSI lumens. At pagdating dito sa kanyang display, good quality, sakto ang liwanag at kahit na nakabukas yung main light sa bahay, kahit papano makikita pa din natin ang detail and sharpness dito sa kanyang display. Now, kung gusto mo naman na klarong-klaro yung display, ay kailangan lang talaga natin na i-turn off ang ilaw sa loob ng bahay para sa mas ma-experience natin na mas malinaw, mas maliwanag, and vibrant na display. At tiyak din na mas ma-enjoy at feel na feel talaga ng buong pamilya ang panonood ng movie na parang nasa cinema lamang.
Okay, dagdag ko lang din dito na wala ka na din magiging problema lalong-lalo na kung mahilig ka na manood ng movie sa mga paborito mong streaming services dahil naka-Android 9 na din ito. Kaya pwedeng-pwede ka na makapag-download ng mga paborito mong streaming application kagaya ng Netflix, Prime Video, Disney+, HBO, YouTube, TikTok, at iba pa. Kaya naman bata man o matanda ang gagamit nitong ating projector for media consumption ay tiyak na ma-enjoy talaga. Okay, mabalik lang tayo dito sa mga nag-aabang para sa audio quality ng projector na to. Ito yung mga sample audio natin. If you breathe with your belly, then your voice starts to drop a couple of frequencies. When you breathe with your diaphragm, it would sound something like this. It wouldn't be very, very low. You need to get very close to the microphone. You need to drop your voice and breathe through the belly. That's how you make that Hollywood sound. So ayun, napakaganda, napakalakas at hindi rin masakit sa tenga kung ating pakikinggan kahit nasagad ng 100% yung volume power natin. Kaya naman okay na okay din kahit hindi na tayo gumamit pa ng external speaker dahil built-in speaker pa lamang nito ay sulit na sulit din talaga. Okay, moving on at idagdag ko lang ibang specification and features na meron sa projector na to. Kung saan ito naka Wi-Fi 6 na para sa mas mabilis na internet connection, naka Bluetooth 5.0 na din ito. Meron din itong Miracast and iOS Cast kung gusto mo i-connect yung smartphone mo or mag-screen mirroring dito sa ating projector ay pwedeng-pwede na natin magagawa yon. Ang gagawin mo lamang ay i-click mo lamang itong Miracast. Once na-click mo na ito, hanapin mo lamang sa smartphone mo ang screencast or smart view at makokonect na kaagad natin ito. So kung aksidenteng naiwan sa bahay yung laptop mo, ay pwedeng-pwede ka na makapag-perform ng presentation na gamit lamang itong smartphone at ang projector. At para naman sa mga gamer dyan, ay pwedeng-pwede din tayo makapaglaro na nakakonect yung smartphone natin sa ating projector para sa mas malawak na viewing angle habang tayo ay naglalaro. An ally has been slain. An enemy has been slain. Okay, para sa mga gustong bumili nitong Lenovo Xiaoxin 100P Smart Projector ay nagkakalaga ito ng under 17,000 pesos. At yung link natin ay nasa baba ng ating description. And that's it for today's video mga ka-Android Feel, and see you on my next review.